Guys, finally, meron na tayong new offer kay G-Gives by GCash worth 100,000 pesos. Ito lang yung G-score ko, 569. Humudtot na ma-offeran tayo ng ganito kalaki kay G-Gives, diba? Kasi alam nyo naman na masyadong reliable itong si G-Gives at saka si G-Loan na powered by Fuse Lending kay G-Score. Pero guys, ito yung katunayan na kahit low G-score tayo, pwede tayong ma-offeran ng mga very big amount. Well, disclaimer lang po, this is not sponsored and this is just based on my experience. And if you know me, ang dami ko dyan sa playlist ko regarding my journey about my G-Gives. Alam nyo na nagro-roller coaster tayo dyan sa mga offer po ni G-Gives sa akin. Well, this is my second time na ma-offeran po ng 100,000 po ni G-Gives. Last year na-offeran niya po ako pero limited offer yun. Promotion lang siya na kailangan kong i-grab kasi meron siyang promotion period. Well, kapag mga ganitong loan offer, no, ang sarap niyang i-convert to cash or i-cash out kasi napakaliit lang din ng interest rates nito. Later on, i-share ko sa inyo yung mga interest rates niya per amount para may idea din kayo. Well, kung nandito ka para panoorin yung tutorial ko on how to convert G-Gives to cash is I am very sorry dahil hindi ko po gagawin yun. Mag-share lang ako sa inyo ng mga idea or tips po to convert it to cash na alam ko lang. Eh, as early as now, sinasabi ko na sa inyo kasi ayoko ma-disappoint kayo. Mag-expect kayo na magkakaroon ako ng tutorial dito. Well, regarding naman sa fees and charges po ni G-Gives, nag-offer siya ng interest rate from 0% up to 5.49%. Monthly yun ha. O diba, saan ka pa? Sana nga ma-avail ko tong pa 0% ni G-Gives. So, ang installment term nga po ni G-Gives, no, depende kasi sa loan amount natin. Pero nag-i-start po siya from 2 months up to 24 months. And currently, guys, na-unlock ko na yan, yung up to 24 months to pay nila. G-Gives also offers a multiple loan. So, hindi po unlimited tong pa-loan availment po ni G-Gives ha. Kasi buti nga ngayon, ano, hanggang 5 loan availments na po siya. So, sa iba na-offeran sila ng up to 3 loan availments. Yung iba naman 1 loan availment yan. Depende po kasi yun sa eligibility natin. So, si G-Gives, guys, ang dami niyang partner. Nationwide, meron siyang 100,000 plus merchant partner po na pwede natin gamitin si G-Gives as payment method. Well, ito na nga, no? So, this time, ipapakita ko sa inyo yung current offer ko kay G-Gives. Grabe talaga, ang taas-taas. 100,000 pesos. Nagulat ako, guys, kasi hindi naman siya nag-notify sa akin since gagamitin ko kasi yung aking G-Gives as payment method sa SM. So, yun lang yung time na inopen ko siya at na-shock talaga ako. And nakita ko nga na 100,000 yung offer ko. At tingnan nyo yung minimum amount to spend ko is 1,000 pesos lang. At hanggang 5 loan availments nga po ako dito. So, pwede ko siyang hati-hatiin into 5 loans. Well, for the interest rate, for you to have an idea, kapag sinagad ko pang 100,000 po yung aking bibilhin, no? So, wala akong ibang payment terms or installment plan dito. Isa lang, which is wala akong choice kundi i-avail itong 24 months to pay. And meron po siyang interest rates po na 1.99% monthly ito ha, diba? Napakababa po. At alam nyo, itong 100,000 pesos, ito ang ganda po nito gamitin kapag may business po tayo. Yung pwede po natin ipangpuhunan and longer term payment naman po ito. Pwede po tayo magsimula ng negosyo like sari-sari store or any business po na pwede po natin itong gamitin. Depende po yun sa mga needs natin. Well, nag-try ako ng 50,000 pesos. Kung yun yung i-avail ko lang is meron na po siyang mga choices ng installment plan. Meron po siyang 12 months, 18 months, saka 24 months to pay. And kung makikita nyo po dito, kung ako yung papipiliin, 12 months to pay lang po yung i-avail ko kasi ito yung pinaka-early term. And then, para-paras lang kasi sila ng interest eh. 1.99% kahit i-avail mo yung 12 months, 18 months, saka 24 months. So, kung 20,000 pesos lang din po yung i-avail ko dito, ito naman po yung installment term niya. So, from 6 months, may 6 months na siya. 6 months, 9 months, saka 12 months. So, kung ako yung pipiliin yung sa 6 months ako para mas maliit nga yung interest rates niya. Well, ito na nga. Ginamit ko nga itong G-Gives ko as payment method sa SM Department Store. And to show you guys, meron akong total amount worth 7,367 pesos at ginamit ko po si G-Gives as payment method through GCash QR code po ha. And then guys, sa 7,367 na bills ko sa Dep Store is meron po akong installment plan na dalawa. 2 months to pay at saka 6 months to pay. And sa 2 months to pay po, 2.59% interest rate po ako for 2 months. So lumalabas po na nasa 5% yung 2 months to pay ko, diba? Okay na rin yun. Then right after that guys, no, lalabas kasi ang QR code
code natin dyan and ipapunch po yan ng cashier. And then after that, yun na. Ganun lang siya kasimple. Payment successful na at nakita ko na dito sa aking dashboard po na nakapangutang na ako and successful po yung transaction namin. Kaya yung balance ko dito sa 100,000, no, nabawasan na of course kasi nga, di ba, nakapangutang na ako dito. May 4 loan availments pa ako kasi nakapag-avail na ako ng isa. Well, I'm done with the GGives as payment method. So, dito naman tayo sa GGives conversion to cash. So, ano nga ba ang pwede kong ma-share sa inyo dito? Guys, please know na hindi po ako pro sa ganitong conversion to cash nga po. Kasi si GGives po is designed and function as payment method talaga, buy now, pay later. And hindi rin po pro, of course, si GCash dito. But tayo kasi makukulit tayo eh. Gusto natin na i-convert siya sa cash. We need cash talaga. Pero ito lang po yung ma-share ko sa inyo na alam ko na working ngayon. First is through GCash Pera outlet pa din. So, working pa din siya guys up to now. And kung meron kayong store or mga kakilala na may GCash Pera outlet near you, you can go naman no, sa mga bayan or sa mga palengke. May mga ganyan po. Pero ito ha, expect po na meron silang other charges. Maliban po dun sa interest mismo ni GCash ha. Just like for example, for 1,000 pesos, nanghihingi po sila ng 50 pesos to 100 pesos na charge. Possible po na ganun. Sa iba-iba ha, kasi yun lang yung alam ko. Hindi naman kasi tayo lahat no, qualified para magkaroon ng GCash Pera outlet. Kung willing talaga kayo na ipa-cash out yan, so hanap kayo ng GCash Pera outlet near you kasi sila lang talaga pwedeng mag-convert nun. Pangalawa po, actually, ito yung pinaka-modern po na ginagawa ng iba ngayon. Since yung mga ibang store establishment po, nagpapa-scan sila ng QR code. Di ba may mga GCash QR code standy? Pinapa-scan nila yon and then good as cash siya. Walang products talagang involved. Good as cash talaga siya. Hindi kasi di ba lahat qualified sa mga pa-QR codes na yan that it can be used as payment method sa GGives, GCash, GCredit. Ginagawang business po talaga ng iba yung ganong kalakaran. And of course, may additional charges nyo. Expect that talaga. Pangatlo po, so ito yung pinaka-cheap na pwede kong i-share sa inyo guys. Ang ginagawa ng iba, pinapautang nila. Gets nyo yun? And then pinapabayad nila as installment. For example, yung neighborhood mo, gusto niyang bumili ng TV. So, gagamitin mo yung GGives mo as payment method para makuha yung TV na yon. And then sa neighbor mo, siya yung magbabayad sa'yo ng installment. Pwede cash mong natanggap yun. Gets nyo ba? Ganun siya. Ganun ginagawa ng iba. Like sa mga cellphone installments. So, binabayaran nila doon sa store. Pero installment ang bigay sa'yo. Ginagawa talaga ng iba yun guys. Ang dami nang gumagawa nun kapag mga negosyante ka. So, yun lang po yung i-share ko sa inyo regarding conversion to cash na alam ko. And of course, hindi ko talaga siya ina-advise. Pero for me kasi, yung ipapang cash out kasi natin, ibibili din natin eh. So, since lahat available na ngayon sa GGives as payment method, why not na i-direct mo na lang siyang ipang bayad kaysa i-cash out mo pa, ipapambili mo rin naman. Hindi ka pa makakapag-charge sa iba. Only the interest rates lang po na binibigay po ni GGives sa atin. Kaya wala na talagang reason kung bakit siya ika-cash out. Kasi lahat, pwede pambili ng gamot, pagkain, travel, services, gasoline, halos lahat, tinatanggap na si GGives as payment method. So, ano pang reason, diba? So, ako lang naman yun. Of course, iba-iba naman tayo. At least, na-share ko sa inyo ngayon, no, regarding GGives. So, ano nagiging update ngayon sa GGives account ko, and then sa conversion to cash, then yung interest rates niya currently, and then yung credit limit niya na. So, at least, naging aware kayo. And I hope, no, may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. So, don't worry, palagi naman po ako mag-update time to time. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching. Bye!